Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. On Jerusalem to Jericho, robbed and left for dead. This man was left alone, badly needing food and bed. Along him came a priest, who you think would turn the tide. But he left him there by the road, he walked the other side. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. So to our Levite came, straight past this dying need. And just like as before, he left the man to bleed. A true neighbor passed him last, a Samaritan of all. He saw the need, he dressed the wounds, he helped him from the fall. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. The Samaritan, he helped the man to travel by donkey. He took him to an inn and paid the keeper denarii. Look after him, he said, I've got this man's back. Then he paid the bills with all the thrills, he got him back on track. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Which of the three should we be? Jesus made us think. The Samaritan of all, we should ponder in a blink. So when you see a need, look through your neighbor's eyes. And just like Jesus said, go and do likewise. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Do this and you will truly live. Truly live. Truly live. Magandang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako at buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 10:25-37, ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan na lumapit kay Jesus upang siya'y subukin, Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo iyan at makakamit ka ng buhay na walang hanggan, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritano naglakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak at mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito
sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala sa bahay panuluyan at sinabing, alagaan mo siya at kung higit pariyaan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa na taong hinirang ng mga tulisan? Ang tanong, tumulong sa kanya. Tugon ng dalubhasa sa kautusan, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Meron po akong 3 bagay na nakita sa story po natin ngayong gabing ito. Number 1 po, mahalin natin ang Panginoon. Bakit mamahalin natin ang Diyos? Kasi nandyan siya lagi para sa atin, para gabayan tayo sa ating buhay. Katulad ng lalaki, ang sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong isip. So paano po natin mapapakita sa Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya? Gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa at i-share natin ang salita niya at i-share natin kung paano siya naging mabuti sa atin. Number 2 po, ibigin ang ating kapwa. Kaduktong po to nung sinabi ng lalaki, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin papakita ang pag-ibig sa ating kapwa? Maglaan tayo ng oras sa taong kailangan ng ating tulong at palakasin natin gamit ang salita ng Diyos. Kung paano tayo pinalakas din ng ibang tao, ganun din ang gawin natin sa taong kailangan ng lakas at pag-ibig. Tayo'y mag-share ng love, effort sa ibang tao, at higit sa lahat, ipanalangin natin siya. Huwag puro sarili ang iniisip, masarap magmahal at masarap din ibigin. Number 3 po, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Katulad po ng ginawa ng Samaritano, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinirang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. May tatlo pong dumaan. Una, ang paring Hudyo. Ano po ang ginawa ng paring Hudyo? Di ba po, lumihis ng daan at tiningnan lamang po ang maglalakbay. Ang pangalawa po, isang Levita. Ganon din po ang ginawa ng isang Levita. Nilakpasan lang din po niya. Pero ang pangatlo, ang Samaritano. Naawa po ang Samaritano sa lalaki. At ito po'y binuhusan ng langis at dinala po sa panuluyan. At doon po pinagamot, inalagaan. So, nakita po natin kung gaano kabusilak ang puso ng Samaritano. Sana po ganun din tayo sa ating kapwa. Kung gaano tayo kabusilak ang ating puso sa pagtulong sa ating kapwa. Huwag po tayong tumingin kung sino ang tinutulungan natin, kung anong klase, kung sinong tao. Tumingin po tayo ng may kaayusan at maayos na pag-iisip sa ating kapwa. Tulungan po natin sila ng abot ng ating makakaya. Kung tayo nasa sitwasyon na may humihingi ng tulong sa atin, ano po ang gagawin natin? So, paano po hindi tayo tulad ng puso ng paring Hudyo, isang Levita, maging puso po tayo ng Samaritano, nandun ang awat pag-ibig sa kapwa. Maging mahabagin po tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na hindi man pinansyal ang hinihingi sa tulong, kundi panalangin, ibigay po natin at ibigay din po natin ang magandang payo na makakatulong at magpapalakas sa taong kailangan po ng tulong. Sabi po sa conclusion, kung paano tayo inibig ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, i-share din natin ng pag-ibig at awa sa tao. Kailangan ng tulong at pagmamahal. Tandaan natin, lahat tayo may utang na pag-ibig sa ating kapwa. Kaya magmahal tayo ng kahit hindi ka ibig-ibig ay mahalin natin.
Yun lang po. To God be the glory. Magandang gabi po sa atin lahat. Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. God, ikaw po, O Lord God, ang mag-touch ng aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na umibig kami sa aming kapwa. Magkaroon kami ng malasakit, Panginoon, sa amin nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, huwag mo kami bigyan ng pusong matigas, Panginoon, lalong-lalo na sa pagtulong, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na umibig ng kagaya mo at katulad ng puso ng Samaritano na nandoon ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Kahit hindi niya kakilala ang maglalakbay, Panginoon, ay tinulungan niya po ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, na umayos ang aming kaisipan, Panginoon, at bigyan mo kami lagi ng wisdom sa pagtulong, O Lord God, sa aming kapwa. Maraming po salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when